Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, nandito na naman po ako sa isang barangay dito po sa Calawag, Quezon. Meron pa rin po akong iba vlog or iaalok sa inyo na property. Siya po ay malaking area na naman. Ito po ay along Diversion Road or highway na magmumula po ay sa Calawag, Quezon. Ito po kasing property na to ay sakupa po ng Calawag, Quezon. Ano po? Pero yung kaninang dinaanan po namin na nakita nyo sa video ko na mga kalsada ay yun po ay sa Lopez pa. Galing po kami sa Hundagwa, doon po kami pumasok. Ano po? Kasi ito pong ditong binutas na kalsada na highway dito sa Calawag ay hindi pa po siya tagusan hanggang dito po sa property. Kung baga po ay hindi pa po tagus ang four wheels. Pero doon po sa may highway, okay na po siya. Nalagyan na po ng tulay yung sapa doon o yung ilog doon, nalagyan na siya ng tulay na papunta po dito sa area na to. Ano po, hindi pa lang po tapos hanggang dito po sa property. Then yung nakita nyo po kanina na mga kalsada nung pasok ko po dito sa papunta sa way na to, yun na po yung highway na magtatagusan papunta po ng Quezon. Ano po, yung Quezon pong yun ay isa pong isla dito po sa amin sa Quezon Province. Then mula po doon sa Hundagwa hanggang dito po sa property ay nasa 13 kilometers po ang layo niya. Pero pag dito po tayo sa Calawag, nagbula yung pong inumpisahan dito na highway ay napakalapit lang po. Nga lang hindi pa po talaga siya mapapasukan. Ano po? Ang lawak po ng area ay 98,847 square meter along the highway na magko-connect po sa Quezon. Ano po? Ang property po ay left and right. Ang frontage na naman po dito sa highway ay nasa more or less po ito ay 150 meters. Ano po? Yan pong kaliwat kanan ng yan ay kasama po yan sa property. Pero ang kalakihan po ay nandito sa side na are. May isa lang po akong kwento sa inyo. Para po bagang nangyari ay doon sa Lopez, Quezon na Diversion Road. Nung yun po ay hindi pa talaga totally developed. Marami rin po doong nag-invest ng property kasi nga po ay dadaanan nga po siya ng diversion. Yun po ay talagang katutubigan ng lahat. Parang ganito rin po siya na tingin po natin ay wala pang hindi pa maganda. Pero yun pong sa Lopez na yon, binutas po yun ay 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 2021 po ay nag-operate po ang Diversion Road ng Lopez at talaga pong nagmahalan po talaga yung mga property doon. Dito po ngayon sa iba-vlog kong ito na kulang-kulang 10 hektarya, ang presyo po nito ay 6 na milyon. Ano po? 6 na milyon po ito. Sagot niya po ang CGT. Siya na po ang bahala sa agent. Ano po? Ito po ay halos kanyugan or nyugan. Then meron siyang palayan. At meron din po siyang pwedeng gawing fish pond dahil meron po ditong sagpungan. May ilog po dito na nagkukonek sa dagat. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 98,800. Nalimutan na ng po ng inyong lingkod. Wait lang po. Kulang-kulang 10 hektarya na lang po kasi po nalimutan ko po kung ilan po talaga yung lot area. Ano po? Okay, tara po, ikutin na po natin. Ayan, dito po muna tayo sa kabilang side. Ano po? Ito po yung sabi ko sa inyo na inaabot po ng tubig alat. Yan po ay tubig alat at tubig tabang. Yan po yung sagpungan kaya pwede po kayo dyang maglagay ng fish pond. Yan po ay may mga bakawan dyan sa side na yan. Ano po? Ayan. Then, ito po yung nyugan niya. Ito pong lapad na to, ito na po yung karsada. Ano po? Ayan. Yan po ang nyugan niya dito sa kabilang side. Opo. Napakarami po niyang nyog. At saka ang nyog po niya ay matataba talaga siya. Then, ang dami po niyang bunga. Ayan po siya.
Napakalawak po ng kulang-kulang 10 hektarya ha. Ayan, babaybay lang po tayo sa kalsada. Ayan po siya. Okay. Then, tatawid naman po tayo dito sa kabilang side. Ayan, eto na po yung kabilang side naman. Nyugan pa rin po ito, pero dito po sa gilid na to ay medyo maraming mga puno-puno. Ayan, napakarami pong hardwood dito. At fruit bearings. Okay, medyo po siya talibis ng konti dito sa taas ano po. Pero pagdating naman po niya sa taas ay pantay na po. Ayan, ano po. Pupuntahan po natin kasi po ito ay may tubigan pa rin po ito. Itong property na to. Ilang hektarya tatay yung palayan mo? Mahigit 1 hektarya. Ano po? Okay. Tatay, pasukin ko kaya muna dun sa taas. Buhay na buhay po ang nasa titulo nito. Ano po? Kaya wala po tayong po problemahin dito. Updated po siya lahat. Okay. Okay. Ito po yung property. Ayan, napakarami po niyang nyog. Napakarami pong hardwood oh. Antipolo. Batino. Ang dami po niyang puno. Ayan. Then ito po yung sapa niya. Pero po yung sapa niya po ay naiiga pagka sobrang sagting ng init. Ayan. May naririnig akong lagaslas ng tubig. Or lagaslas lang ba yun ng dahon? Ayan po siya. Naandito po yung sapa niya. Ito po ay nabubuhay lang daw po ito ay pag nagtatag-ulan. Pero sabi po nila, mababaw lang po ang tubig dito. Pag nagpabutas po kayo or nagpatusok, ay may nakukuha po agad na tubig. Ano po? Ayan. Ayan po ang property. Banayad lang po ang area. Ano po? Banayad lang po yung kanyang pagkakalupa. Hindi naman po siya katulad ng iba na sobrang tarik. Ito po ay hindi. Tamang-tama lang po ito. Maganda po pati ang quality ng lupa oh. Ayan ang mga nyog. Okay. Ito po yung dun sa may gilid ng kalsada. Ayan, ang daming lipute. At saka yung kahoy na mahal. Maulawin. Yan. Malinis po ang nyuga ni tatay. Oh. Ayan po siya. Kagandahan lang po talaga nito ay along the highway. Yun nga pong sabi ko sa inyo ay magko-connect sa Calawag at Quezon. Pag ito po na-develop na yung kalsada na yan, mamahal po lalo itong property na to. Tulad nga po ng kinikwento ko po sa inyo sa Lopez. Nung na-develop na po yung kalsada, yun, nagmahala na po talaga siya. Nung pong medyo rough road pa yung kalsada, katulad pa lang po nito, may mga nag-invest na. Aba, ay nung pong ma-develop na semento na, dinadaanan na, ay talaga pong ang mamahal na po ng per square meter. Ayan, kaya po habang maaga pa,
Habang ito po ay mura pa, abil nyo na po yung area. Ano po? Kasi meron na po kayong farm lot, meron pa po kayong magiging commercial lot doon sa harap. Yun po ang katotohanan dyan. Ayan. Hindi po patarik yung property. Ano po? Katamtaman lang po siya. Hindi po katulad nung blinag ko kanina na isa dito sa Calawag na talagang sobra pong bangin. Ito po hindi. Katamtaman lang po yung area niya. Okay po, dito na po ako sa kabilang side. Papunta na po ako sa Palayan. Ano po, ito po yung gilid pa rin po ito ng kalsada. Yan. Yan po ay kasama pa rin po yan. Itong kabilang side na to. Pero dito po sa kabilang side na to ay kaunti lang po ang nadala. Ano po? Dito naman po sa kabilang side na rin, dito po ang marami. Nandyan po ang kalakihan. Nung kulang-kulang 10. Ayan po, may mga bahay po dito. Sila po yung mga tauhan ng may-ari. Mayroon naman na po silang usapan dyan about pagka po ito ay nabentang property na to. Kaya wala na po tayong problemahin dito about sa kanila. At sila naman po ay babayaran. Okay, papunta po tayo doon sa Palayan. Ito po yung gagawing highway. Ito po yung kadugtong nitong highway na to na tinatapakan ko. Ito po yung kadugtong yan. Yan po yung kinikwento ko sa inyo na doon po sa Calawag ay ginawa na po, nakaliban na po sa ilog yung kalsada papunta na nga po dito. Ito na lang po yung hindi po nila nadidevelop ano po or hindi po nila natatambakan. Ito pong side na area property pa po yan. Ano po, okay. Dito po tayo sa kabilang to. Ayan, ganun pa rin po dito sa kabilang side. Medyo pa rin po siya dahilig, pero hindi po siya ganun ka tarek. Ito yung daming hardwood. Oo, ang dami. Ano ba to? Ano ba tong kahoy tay? Ay, ito itong puti na yan. Kasi yun, antipolo yung isang yan eh. Dao, yung ito po, ito tay. Ito. Yung nandito sa kabila ito, dao? Abay, ito po ang malupit. Ito po ang tinatawag na dao. Ayan. Pakatigas po na kahoy yan. Okay. Ayan po. Ito po ang Palayan niya na mahigit 1 hektarya. Okay. Diyan po sa side na yan, doon sa bandang yun, nandoon po yung sinasabi ko sa inyo na nanggaling doon sa highway ng Calawag na tatagos dito po sa property. Kasi yan naman po yung tagusan papunta nga ng Quezon. Ano po? Ayan po ang Palayan. Okay. Ayan, marami pa rin po dito mga nyog sa side na ito. Ayan po siya. Dahilig pa rin dito sa side na to. Ayan. Wag po kayong mag-alala about dun sa kung ang property po ba ay walang sapa or walang ilog. Okay lang po yun kasi marami na po tayong pamamaraan ngayon para magkaroon ng tubig. Kasi nga po tulad nga po nung lagi kong ipinapayo sa mga gustong bumili ng property at walang sapa or walang ilog yung kanilang property kasi po natutuyuan din po ang ilog at ang sapa sa sobrang sagting ng init. Pero kung kayo po ay magpapatusok ay hindi po yun talaga matutuyuan. Isasaksak nyo na lang po sa kuryente para po yung bumubulwak na kung ano dyan na galing sa ilalim ng lupa. Napakarami pong nyug. Ayan. Then ito po yung hindi nila naiiga na balon. Ayan. May tubo na po sila papunta dun. Ayan. Papunta po dun sa mga bahay dun. Ano po? Ayan. Yan po ang tubo niya. Ayan. Yan. Pwede din po tayo magpagawa ng ganyan. Pero, pwede din naman po yung pinapatusok nga, papatusok ng, katulad po dun sa amin,
nagpatusok po ng 10 tubo. Ngayon, yung 10 tubo po na yon ay napakaganda naman na po ng lumalabas sa tubig at talaga pong kala mo po ay mineral. Yung pong PVC na dos ay ganun po kalaki ang bulwak ng tubig. Ayan, ito pa po ang property. Ano po? Ayan pa po siya. May cellphone signal po dito sa property. May electricity. Wala po kayong hahanapin na. Nandito na po lahat. Ang ganda po nung area. Ayan. Buhay pa po pati ang nasa titulo nito. Tapos, napakadali pa po niyang kausap. Sagot niya pa po ang CGT. Ayan po. Napakaraming kay Mito, oh. Opo, at saka may pambahay na, pagpapagawa ng bahay. Kumpleto na po eh. Kahit naman na hindi na ikuha ng permit sa DNR pag nagpatumba niyan, pambahay naman lang po. Meron po kayong pwedeng gawing fish pond kasi yan pong side na yan. Yan po yung nagkakatubig po dyan na yung galing po sa ilog at saka sa dagat. Ano po, yung sagpungan na tinatawag. Okay. Daming nyug. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Calawag, Quezon. 98,847 square meter. Kulang-kulang po siyang 10 hektarya. Then, along the highway ang property. Hindi pa lang po develop yung dulo. Pero kita naman na po ninyo na nakaangkla na po talaga ang highway dito. Ano po, magkukonect po siya sa Quezon. Yan po yung ginagawa na papuntang Quezon. Ano po? Then, napakarami po niyang nyog, napakarami po niyang hardwood. Then, buhay po ang nasa titulo. 6 na milyon po ang presyo nila. Sagot po nila ang CGT. Sagot po nila ang deed of sale. Napakaganda po nung area. Productive po nung property. Ano po? Yun po yung kagandahan dito kasi maayos na po yung titulo. Then, yun pong property ay malaki po ang potensyal nito. Kasi nga po ay dinaanan po siya ng highway na magko-connect po sa kabilang isla. Then, ang property po ay left and right. Ayan, ang source po ng tubig niya ay yung sapa po dun ay naiigahan. Ano po? Kasi nga po ay sobrang sagting po ng init ngayon dito. Then meron po silang balon. Then napakarami po niyang hardwood at pot bearings. Okay po, yung palayan po ay mahigit 1 hektarya. Ano pa po bang maidadagdag ko? May cellphone signal. Meron po siyang electricity. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching!